A day in my life as a content creator mga Ming, ito na naman ako nagbisi-bisihan at nagbabalot ng regalo dahil inimbitahan nga tayo ng birthday celebration ng anak ng aking pinsan sa Laguna lang. At napagkasunduan nga namin ni Ping na pupunta kami sa Laguna upang umatin ng birthday celebration. Kaya ito, nagmikos-mikos na ako ng aking regalo para meron naman akong maiabot kahit papano naman. Kasi nakakahiya naman talaga na pumunta tayo sa isang selebrasyon na wala tayong maiabot. At ang sabi ng aking pinsan, private resort daw ito. Kaya dali-dali kong ipinaalam ang aking dalawang pamangkin sa kanyang magulang para naman makasama namin. At syempre, hindi ko naman kayang bantayan yung mga bata na ako lang mag-isa. Dinala ko na rin yung aking nanay. At ang sabi ko sa aking pinsan na makakarating kaming, yun nga lang, hindi kami makakaabot sa kanilang program. Dahil nagtitinda pa kami sa umaga ni Ping, plano na talaga namin ni Ping na mag-half day lang kami ngayon. Gawa ng pupunta nga kami ngayon sa Laguna. Dahil aatin nga kami ng birthday celebration ng aking pinsan. So nagbibihis na nga ako dito habang si Ping ay nagsasarado sa aming tindahan nang sa gayon ay mapabilis na ang aming pag-alis. At binihisan na rin ni Mama ang mga bata at nakaalis kami ng mga 2. Hindi nga namin masyadong alam ang biyaheng Laguna kaya medyo mahina, mabagal lang talaga ang aming takbo ng aming sasakyan. Gawa ng siyempre, bago ka pa naman dito sa lugar, hindi mo naman lugar to, kaya kailangan maingat ka sa pagdadrive. At siyempre, may mga kasama kang bata. So sabi ko nga sa mga bata, kasi naiinip na sila, ba't ang tagal namin dumating, sabi ko matulog lang muna kayo at pagising nyo ay ando na tayo. At mabuti na lang talaga mga Ming, napakasipag talaga ng aking driver na si Ping. Walang reklamo talaga. Basta ang importante lang talaga, meron lang talaga siyang panggasolina sa kanyang sasakyan. So 3 hours na pala kami nagbabiyahe mga Ming, simula Bacoor. And then, kasi ang pupuntahan kasi namin sa Nagcarlan sa Residencia Cebuano Resort. Sa totoo lang talaga mga Ming, first time namin pumunta dito sa Laguna, kaya hindi namin masyadong kabisado ang daan. Umaasa lang talaga kami sa maps. Kaya sabi ko kay Ping, dahan-dahan lang sa pagdadrive. Kasi pag tayo nahuli at magkaroon tayo ng violation dito, babalik tayo dito at tutubusin natin ang lisensya mo. So kaya sabi ko sa kanya, siguro naman Ping, malapit na tayo. Panay tanong na kasi yung mga bata kung nasan na tayo. So finally mga Ming, nakarating na nga tayo dito sa Residencia Subiano Resort dito sa Nagcarlan, Laguna. Dahil nakabukas naman ang gate mga Ming, dire-diretso na lang kaming pumasok kahit walang nakabantay at kami magpa-park na. Kahit wala kaming natatanaw pa ng mga tao, mga Ming. So, ayan, nagdire-diretso lang talaga kami. So, maya-maya niyan, habang nagpa-park kami, nakita na kami ng pinsan ng asawa ko. Sobrang lawak niya, mga Ming, kaya wala kami kagad nakita ng tao. Alam niyo ba, mga Ming, ang turo sa amin ng maps ay magle-left turn ka. Yung pala, nasa right side pala ang Subiano Resort. At pagkatapos namin mag-park mga Ming, ay sinalubong na kaagad kami ng pinsan ng asawa ko at ng aking pinsan at sinamahan na kami dito sa kanilang venue. At tanaw na namin ang napakaganda nilang pool mga Ming at ang linis pa talaga mga Ming. So pagdating nga namin mga Ming, ang dami nang naliligo mga Ming na mga bisita nila kasi tapos na nga ang kanilang program. So kumain na nga kami mga Ming. Pinakain na kaagad nila kami pagdating namin dahil malayo nga ang kaming pinanggalingan. Maraming salamat pala sa mag-asawang pinsan namin at napakasarap ng kanilang pagkain. So after nga namin kumain mga Ming at nag-swimming na nga yung mga bata at nagpaalam na sa akin. So tanaw lang naman ang kanilang pool mga Ming at meron silang pambata at meron din silang pangmalaki na hindi naman masyadong malalim. Pero mga Ming, hindi kasi ako marunong lumangoy. Kaya nasa pambata talaga ako mga Ming nag-swimming. Sobrang nag-i-enjoy talaga yung mga bata dito talaga mga Ming. Lalo na yung dalawa kong pamangkin. Ay naku, halos ayaw ng umahon. Kaya lang umahon yung isang pamangkin ko na babae, gawa ng nilagnat siya. Tapos binihisan muna namin at pinagpahinga muna namin doon sa kanilang kwarto. So nung gumaling na yung bata, yung pamangkin kong babae, nagpaalam na naman mga Ming at gusto na naman niya mag-swimming dahil nagsiswimming pa nga kami ng mga oras na yun mga Ming. Kaya sabi ko, hindi ka pwedeng mag-swimming gawa ng nilagnat ka kanina. Nung hinipo po ang kanyang ulo, wala na siyang lagnat. Siguro baka nasobrahan lang yun sa paligo kaagad kasi gawa ng galing kami sa biyahe tapos biglang lumublob sa tubig. Sabi ko sa kanya, sige maligo ka na kasi maya-maya ay uuwi na rin kami. Gawa na nagpaalam na rin kami sa pinsan namin
nauuwi kami at hindi na rin kami magpapahinga dito dahil unang plano talaga namin dito kami magpalipas ng gabi at aalis kami ng madaling araw para iwas traffic. Pero sabi ko nga sa asawa ko, kaya naman bumiyahe kasi 11 pa lang naman ng gabi dahil magtitinda pa kami kinabukasan mga Ming. Kaya pinilit ko talaga na umuwi ng ganong oras at para makapagpahinga pa kami sa bahay. Ang bilis lang talaga ng biyahe namin mga Ming nung umuwi na kami. Wala pang 2 oras nakarating na kami sa Bacoor. At nasobrahan na nga ng kataldalan si Ming ngayon mga Ming. Kaya magpapaalam na ako sa inyo at magsha-shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga nanonood ng mga reels ni Ming at ang aming mga video. Maraming salamat. Balang araw makakabawi rin ako sa inyong mga Ming, sa inyong mga suporta sa amin, sa inyong mga likes and comment, share. Maraming salamat sa inyong mga Ming. And that's all for today mga Ming. Magpapaalam na ang inyong kilingirang vlogger na si Ming. Bye-bye. Mwah, mwah.